Mahalaga po bang talakayin natin? Napakahalaga kasi hanggat hindi mo ano yung kasaysayan, hindi mo maintindihan ang kahalagahan. Okay, so sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 6, babasahin natin dito kasi ito yung mga kautusan ni Moses. Deuteronomy chapter 7, sira yung orasan. Naku, sorry. Sira yung orasan, kaya wala akong limit. Hindi ko alam kung ano. Pero ano pa naman, maaga pa. Deuteronomy chapter 7, sana makapag-bear kayo sa akin. Sabi ng Deuteronomy chapter 7, verse 1 hanggang 7 din. Nandiyan pa po ba kayo? Okay, babasahin natin ha. Ito yung utos ng Diyos kila Moses. Pagdating nyo sa lupaing ibibigay ko sa inyo ni Yahweh, at kapag nasakop na ninyo ang pitong bansang nauna sa inyo, kasi may nauna sa kanilang sumakop, ito yung mga Hiteo, Gerseo, Amoreo, Cananeo, Pariseo, Hibeo, at saka mga Jebuseo. Sabi ng verse 2, lipulin nyo silang lahat, huwag nyo silang kaawaan, at huwag kayong makipagkaisa sa kanila. Sa verse 3, huwag kayong papayag na makapangasawa ang inyong mga anak nila, pagkat tiyak na hihikayatin nila ang inyong mga anak upang tumalikod kay Yahweh. So may dahilan kung bakit sa kanila pinapalipol. Sabi pa rito, at sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, kapag nagkagayon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. So yun. So ito yung binasa natin sa verse 1 hanggang 6. Ang Moab ay hindi bansang Kananita. Ibig sabihin, hindi sa kabilang dun sa ipinagbabawal. Kasi wala naman sinabi yung Moabita dyan. Napansin nyo? Sa Deuteronomy chapter 7 verse 1 to 6. Walang sinabing Moabita dyan. Kaya, hindi kumakapit ang batas na yon kay Ruth at saka kay Boaz. Hindi sila po pwedeng magpakasal. Kasi ang binawalan lang magpakasal sa mga Israelita, magsipag-asawa, ay yung lahi ng mga Hiteo, Gerseo, Amoreo, Cananeo, Pariseo, at saka mga Jebuseo. Doon sila bawal magsipag-asawa ng bawat anak. Naintindihan? Pero, gayon pa man, particular na binanggit sa Deuteronomy chapter 23, sige, balik mo sa Deuteronomy chapter 23, verse 3, pero kasi, Deuteronomy chapter 23, verse 3, ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring makisama sa kapulungan ni Yahweh. Ito yung batas na nabasa ni ng mga Israelita doon sa panahon ni Nehemiah. Pero, sabi ng Deuteronomy chapter 23, hindi po pwedeng makisama ang mga Moabita sa kapulungan ni Yahweh hanggang sa ikasampu salinlahi, pagkat di nila kayo binigyan ng pagkain at inumin sa daan habang kayo ay naglalakbay patungong Ehipto. So ito yung nabasa na kautusan ng nung mga panahon ni Nehemiah. Ito yung batas na binabasa nila. Naintindihan? So ito yung nabasa nila. So, ang batas na ito ang nagpapataas ng kahirapan para kay Ruth. Bagamat hindi siya po pwede, walang nagbawal na magpakasal sila, pero may nagbabawal naman na makisama doon sa kapulungan. I-explain natin yan. Ayon sa batas ng tradisyon ng mga Hudyo, ang mga sumpa ay sumusunod sa ama, hindi sa ina. So yung batas na yon, kasi alam niyo naman yung mga male dominant kasi sila. So ang ibig ko lang sabihin, kaya ang utos na ito sa Deuteronomy chapter 23 verse 3 ay kumakapit sa isang lalaking Moabita at saka Amonita. Ibig sabihin, para mas maintindihan lang natin, ang sabi ko rito sa aking pag-aaral, ang mga Moabita at saka Amonita na hindi pa na-convert, ibig sabihin na nakakilala sa pananampalataya ng Hudyo, ay pinagbabawal na pumasok sa kongregasyon at mag-asawa ng babaeng pinanganak na Hudyo. Ibig sabihin, kahit na nandun ka na sa Jerusalem, dahil ikaw ay isang Moabita at saka Amonita, hindi ka bawal doon sa lugar nila magstay. Pero ang pinagbabawal sa mga Israelita, yung mga Moabita at saka Amonita na lalaki, magsipag-asawa ng mga Israelitang babae. Nagigets? Pero hindi sakop dito yung
yung mga babae. Kapag yung Israelita, nag-asawa ng Moabita, pwede. I-search nyo sa para mas maintindihan yung gate. So, ang ibig ko na sabihin dito, so pagka lalaki kang Moabita at saka Ammonita, hindi ka po pwedeng pumasok sa kapulungan at mag-asawa ng babaeng Hudyo. Bawal yun hanggang panahon. Kasi yun yung rito. Gayun pa man, ang kanilang babaeng katapat, yung Ammonita at saka babaeng Moabita, ay, sabi rito, sabi ka rito, sinners ko gabi, meaning, ang babaeng Ammonita at Moabita, gaya ni Ruth, na nagbalik loob sa Diyos, ay papahintulutan at patunay dito yung pagkilala niya sa Diyos ng Israel. Kagaya ni Ruth. Kaya napayagan si Ruth na mapangasawa ni Boaz. So, legal yon, walang masama doon. Naintindihan? Kasi may magtatanong, bakit naman si Boaz at saka si Ruth pwede? Moabita siya. So, yun yung explanation doon. So, naintindihan po ba? So, sabi pa rito sa aking pag-aaral, patunay doon yung sinabi ni Ruth na kung sino man yung magiging Diyos mo, yun ang aking magiging Diyos. Kasi nagsisisa doon sa mga kasalanan niya at tinanggap niya yung Diyos ng Israel. Naintindihan? Niyo po ba yung kahalagahan nun? Alam niyo po, pinagpala ng Diyos ang pagsasama ni Ruth at saka ni Boaz at ginamit ang pagsasama upang isulong ang plano na pagpapalain ng Israel. Kasi nga, si Boaz ang pinagmulan lahi ng angkan ni Haring David na pinagmulan naman ng lineage ng ating Panginoong Jesus. Kung isi-search mo yung lineage ni Jesus Christ, hantong yun kay David. Amen. So, di ba napaka-amazing? Kung susundan mo yung history, parang magkakalayo. Pero pag nalaman mo yung history, nakaka-amaze ka sa ginagawang kabutihan ng Diyos kasi magkakaugnay. Amen. So, maraming mga tao nagkakamali na sa pagbabawal ng Diyos na makipag-asawa ang mga Israelita sa ibang bansa, parang tinutulog sana naman ito yung ibang lahi. Parang alam niyo po, parang sa panahon natin kasi, discrimination. Parang may discrimination naman ata ang Diyos. Di ba? Parang ganoon. Kasi parang inalabag nito yung lahi at saka ethnic. Sa kaibuturan ng isyong ito ng reliyon, ayon ng Diyos na magpakasal ng mga Israelita sa mga taong sumasamba sa mga huwad ng Diyos. Ito yung totoo. Ayaw kasi ng Diyos na yung mga Israelita, kasi especially yung time na hindi pa napapanganak si Jesus Christ, talagang bawal sa Israelita na mag-asawa ng ibang lahi. May batas siya, papatayin ka, babatuhin ka niyan sa law of Moses. Kailangan mapangasawa mo, kaya nga, pupunta ka doon sa lahi ng kapatid mo o kaya lahi ng mga pinsan-pinsan mo, ganon. Kagaya nila Abraham. Ngayon sa case ng Israel, magsisipag-asawa lang sila doon sa 12 tribes. Bawal silang nasusundan, intindihan po ba? Kung babasahin nyo yung buong history. Pero sabi ng Deuteronomy chapter 3 verse 4, ito yung binasa natin kanina, ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na magsipag-asawa sila sa iba't ibang lahi. Kasi nga, huwag kayong makikipag-asawa sa kanila, huwag mong ibibigay ang iyong anak na babae sa kanila, mga anak na lalaki, o ang iyong anak na babae para ibigay sa kanila mga anak na lalaki. Kasi nga, ihihiwalay nilang inyong mga anak sa pagsunod sa akin upang maglingkod sa ibang Diyos at ang galit ng Panginoon ay mag-aalab sa inyo at mabilis ko kayong lilipulin. Kasi nga, ang totoo doon, kapag nagsipag-asawa sila ng ibang lahi, yung kanilang pananampalataya sa Diyos ay mawawala na sa tuloy na pagsamba sa Diyos. Naintindihan kung bakit ipinagbabawal. So si Haring Solomon, siya yung pinakamatalinong hari. Pero sa pagkakataong ito, binaliwala niya yung batas ng Diyos at ang resulta ay tulad ng inihula ng Diyos. Alam niyo po, sa 1 King chapter 11 verse 1 to 13, basahin lang natin para magkaroon kayo ng idea bakit bawal, bakit hindi. Kasi nga, alam niyo, may pinag-uutos sa atin ng Diyos, pag hindi natin nagawa, may may consequence. Kasi akala natin, kapag apakahigpit naman ng Diyos, pero may mga reason yan. Sabi ng 1 King chapter 11, babasahin ko lang ng mabilis, para magkaroon lang tayo ng idea. Sabi ng 1 King chapter 11 verse 1 to 13, umimbig si Solomon ng maparaming babaeng taga-ibang bansa. Ang dami niyo naman yung pag-ibig. 1,000. Sabi ba tayo natin dito? Bukod pa sa anak ni Paraon, nag-asawa siya ng babaeng Moabita, Edominita, lahat ng nita. Basahin nyo dyan.
Basta Maynita, yun, inasawa niya na yun. Tapos, sabi ng verse 2, ipinagbawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa ng mga bansang ito. Tamo, si Solomon napakatalino, pero sa bandang uli ng kanyang buhay, bumagsak sa kasalanang ito. Kaya, titingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Ipinagbabawal ni Yahweh sa mga Israelita ang mag-asawa. Sa yung katalinuhan niya, no, sa bandang uli. Oh, kaya nga, maging thankful na kayo sa asawa niyo, wag niyo nang hangarin maging si Solomon. Kasi yari kayo sa bandang uli. Maging, pero ibig lang sabihin dito, basahin natin. Huwag kayong mag-asawa ng mga lahing iyan sapagkat tiyak na ililigaw nila kayo at hikayating sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Sabi ng verse 3 pa rin, ngunit labis na nabuhos ang loob ni Solomon sa mga babaeng ito. Ang mga asawa niya mula sa lipin ng mga hari ay 700. At ang kanya namang mga asawang alipin ay 300. So 1,000. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng mga ito na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan, hindi siya nanatiling tapat kay Yahweh. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David, ang kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na Diyos ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang pinagbabawal ni Yahweh at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan kay Yahweh. Sa burol na sa silangan ng Jerusalem ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Semos, ang karumaldumal na Diyos ng mga Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na Diyos-Diyosa ng mga Amonita. Ipinagawa niya ang kanyang mga dambana, ang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsunog doon ng kamangyan at taghain ng mga handog. Nagalit si Yahweh kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na nagpakita sa kanya si Yahweh at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Ngunit, hindi niya pinansin si Yahweh. Kaya sinabi nito sa kanya, dahil sa hindi mo paggalang sa aking tipan at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa iyong alipin. Ngunit, alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong mga anak. 1 lipin na lamang ay titira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod at alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Alam niyo po, bawat ipinag-uutos sa atin ng Panginoon na hindi natin sinusunod, merong konsekwensyan. Alam niyo po, si Bus ay nagpakasal sa isang babae mula sa kanyang sabi nga rito, isang paganong kultura. Kasi si Ruth, Moabita siya na mayroong paganong kultura. Ngunit hindi niya dinala sa Israel ang kanyang pagsamba doon sa Diyos-Diyosang si Semot. Ibig sabihin lang dito, salit, inialay ni Ruth ang kanyang sarili sa nag-iisang tunay na Diyos. Ang nangyari kasi doon sa mga asawa ni Solomon, ng mga Moabita at ibang pang mga lahi, inakay nila si Solomon para mailigaw sila ng paniniwala sa nag-iisang Diyos. Samantalang itong si Bus, siya'y nag-aakay kay Ruth para sumamba sa tunay na Diyos. Kaya naging legal yung kanilang pag-iisang dibdib, pag-aasawa. So, ang paggawa nito ang naging dahilan upang hindi na siya isang Moabita at nalaman ni Ruth na siya ay natanggap. Ibig sabihin, natanggap bilang isang Israelita na. So, at kahit taga-ibang bansa siya at ibang lahi, tinanggap siya dahil sa siya ay may takot at gumagawa ng tama sa harapan ng ating Diyos. Kaya nga sabi ng Acts chapter 10, basahin natin kasi maganda to. Acts chapter 10, verse 34 to 35. Hanggang ano oras pa tayo? Sorry. 9:55. So, ano na lang natin, hindi natin matatapos, pero chapter 2 pa tayo. Verse 2. Acts chapter 10, verse 34 to 35. Sabi rito, Acts chapter 10. Okay. May ano na ba yan? At nagsalita si Pedro, ngayon kung lubusang naunawa na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa kanya at gumagawa ng mabuti kahit sa saang bansa. So yun. Ito yung ano ng Panginoon. Ang Diyos, hindi siya nagtatangi kahit ibang lipi ka pa,
ibang lahi ka pa, kung kagaya ka ni Ruth na ikaw ay tunay na may takot sa kanya at ikaw ay sumasamba, nasusundan. Sabi rin niya ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Ito naman yung babala sa atin. At the same time, naging babala at warning sa ating kapanahonan ngayon ang kanyang salita. Sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya, maaari bang magsama ang katwiran at ang kalikuan o kaya diwanag at kadiliman? Maaari bang makipagkasundo si Kristo at si Bilayal? Ano ang kaugnayan ng mananampalataya at di mananampalataya? Ang templo ng Diyos, Diyosan at ang pagano. Tayo ay templo ng Diyos na buhay. Siya na rin ang may sabing, mananahan ako at manmumuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos na at sila magiging bayang. Kaya't tumayo kayo sa kanila, himiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, huwag kayong hihipo ng anumang marumi at tatanggapin ko kayo. Ako ang magiging ama ninyo at ako'y magiging anak. Kayo magiging anak ko, sabi ng Panginoong makapangyarihan. Alam niyo po, ito yung naging application ko. Na kasi tayo bilang mga mananampalataya, di ba? Ang tigas ng ulo natin. Lalo kapag yung crush natin o kaya gusto natin, hindi pa Christian. Kasi pag napangasawa ko na siya, magiging Christian na rin yan. Ito yung totoong nagiging misconception natin. Alam niyo, pinag-utos sa atin na huwag kang makipamatok sa di mo kapwa mananampalataya. Tayo, matigas ang ulo natin. Sa tigas ng ulo mo, ano nag-i-ending? Marami mga Kristiyano, di ba, bumagsak sa ganong ano. Kaya pag pinag-uutos ng Diyos, wag, kasi merong dahilan. Naintindihan. Siguro yung nakaranas doon, makaka-relate. Kasi tayo sasabihin niya, pagka, sisiran ko naman yan. Pero ang hindi, ikaw yung nasiran. Diba? Ikaw yung, totoo yan. Kaya nga tayo bilang mananampalataya, kung ikaw ay isang nakakalala na sa Panginoon, kung gusto mo mag-asawa, pumili ka ng kapwa mo mananampalataya. Kaya nga, especially sa mga iglesia, hindi naman sa pagano, talagang hindi sila po pwede mag-asawa nila, ang doktrina nila dyan. Kasi alam nila na merong magkakaroon ng magkakaroon kayo ng class. Kasi sabi, ikaw gusto mo magsimba, yung asawa mo hindi. Awa yan. Kaya kung kang Kristiyano at alam mo yung utos ng Panginoon, sundin mo, huwag ka nang sumuway. Ilang naman yung application ko rito kung bakit ko nasabi itong verse na to. Naintindihan, may napulot po ba? At dito sa verse 3, bago tayo pumunta doon, ang lawak, ang gaganda ng story nito kung verse by verse nating mapag-aralan. So, sa ating pagpapatuloy, matapos marinig ang utos ng Diyos, sumunod yung buong Israel. Kasi, siguro nung that time na yun, marami silang kasamang Moabita at saka Amonita. Magsilayo-layo tayo, layo-layo. Kasi galit pala ang Diyos na kasama namin kayo. Exaggerate ko lang. Pero ito talaga yung nangyari sa chapter 3 ng chapter 13 verse 3. Nang marinig nila yung utos ng Diyos na bawal sa makisama sa mga Moabita, lumayo sila doon sa mga Moabita at saka sa mga Amonita. Alam niyo na yung dahilan. Maliwanag ba sa inyo yung dahilan? Ayun. So, ang ginawa nila, dahil nalaman nila yung dahilan, ginawa nila. Lumayo sila doon, sinunod nila yung pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Alam niyo po, maaari yung karamihan sa kanila, pwedeng mag-isip ng dahilan o kaya po pwedeng mag-isip ng palusot. Kasi tayo lahat, pwede tayong magawa ng dahilan para hindi natin sundin ang salita ng Diyos. Salip, anong ginawa ng mga Israelita sa verse 3 ng chapter 13? Silang lahat ay sumunod. Alam niyo po kasi, maaaring gumawa sila ng mga pamilyar na dahilan. Ano yung mga pamilyar na po pwede nating idehilan sa Diyos? Naku, iba naman yung panahon noon. Ang tagal-tagal na lumipas yan. Baka iba na yung ngayon. Matagal na panahon yan nangyari. Baka yung utos noon, hindi na yung akma o compatible sa panahon natin ngayon. Baka may pagbabago na. Kasi po, pwedeng ganun ng isipin ng mga Israelita. Kasi ipinag-uutos nito nung daan-daan taon na rin ang nakalipas. Kasi, di ba, simula doon kila Moises, bago makarating kay Nehemiah, kung isi-search niyo yung 1,000 taon nang lumipas niyan. So, yung pinag-uutos ng Diyos na yan, hindi na yan akma sa panahon natin ngayon. Parang sa atin ngayon, yung pinag-uutos ng Diyos sa Bible na huwag kang pamatok sa hindi mo kapwa. Ay, iba na yan kasi pwede ka naman pilitin ng asawa ko, lalo ako lalaki. Kaya, baka mas matapang pa yung asawa mo.
Nasusundan po ba? Kasi hindi na applicable yan. Pwedeng gawin natin palusot. Tapos, pwede rin isipin na iba, alam mo, iba-iba, lipas na yung utos na yan, hindi na yung bagay ngayon. May bago ng utos. Baka pwedeng ganun din i-dahilan nila. O kaya may bagong version na yan, may na-revise na yan. Para sa panahon natin ngayon, di ba yung mga batas yun nire-revise para umakma sa kanila? Naintindihan? O po pwedeng maging palusot nila, ganito na lang, magtatag tayo ng committee, tapos pag-usapan natin sa session. Ngayon, kung sino ang majority, kung sino yung mas maraming boto, yun yung mananalo, yun yung papaniwalaan at yun yung susundin. Pwede ba yun sa utos ng Diyos? Kasi pa pwedeng maging dahilan nila yun. O sige, ganito, sino vote sa pwede? Sino vote sa hindi? Kasi pa pwedeng maging dahilan nila yun para delayin tactics na sumunod sa Diyos. Naintindihan po ba? Alam niyo po, balibalik ta rin man natin ang katotohanan, especially yung pamantayan ng ating Diyos, yung sukatan niya, yung kanyang panuntunan at saka mga alitun. Balibalik ta rin mo man yun. Yung batas ng Diyos, balik ta rin mo man. Yung utos ng Diyos, bago-baguhin mo man yan. Hindi may tatatwa at hindi may kakaila na yung pagsunod natin sa kanyang salita, hindi tayo mawawala at tayo ay laging matatama. Kasi kapag sinunod mo ang Diyos, matatama ka eh. Kapag sinuway mo ang Diyos, madidisgrasya ka at ikaw ay mapapahamak. Amen po ba? So, bubuti at iigi ang buhay mo kung ikaw ay susunod sa pinag-uutos sa iyo ng Diyos. Meron ka bang nakita na tao na talagang taos-pusong sumunod sa kalooban ng Diyos na pahamak? Siguro sabi niya, meron si Daniel. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos pero pinatapos sa liyod. Si Shadrach at saka si Meshach at saka mga pilosopo kasi gano'n, di ba? Itinapon sa apoy. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos, itinapon pa sa apoy. Maganda ba? Hindi. Pero sabi ni Shadrach, Meshach at saka Abednego, kung hindi man ako ligtas ng Diyos sa hurnong ito, susunod pa rin ako sa Diyos na pinapaniwalaan ko. Kasi hindi lang naman yung buhay natin dito sa mundo eh. Meron pa tayong kabilang buhay na dapat nating paglaanan. Amen po ba? So, wala pa tayong nabasa sa Bible na sumunod sa kalooban ng Diyos na napahamak. Kasi hindi natutulog ang Diyos at hindi niya pababayaan yung kanyang mga anak na sumusunod sa kanyang kalooban na ito ay mapahamak. Okay? So meaning, dapat nating sundin ang kanyang kalooban. Ang nakakalungkot, hindi ka na nga sumusunod, kabaliktaran pa yung ginagawa natin. Sumusuway pa tayo at lumalaban sa ipinag-uutos sa atin ng Diyos. Tapos magugulat ka na, ba't ganito yung nangyayari sa buhay ko? Magpapatay mali siya ka sa pagsunod mo. Nagagawa ka pa ng dahilan, gumagawa ka pa ng mga segue na para ma-delay yung tactics na sumunod sa Diyos. Alam niyo po, huwag tayong umasa na tayo pagpapalain ng Diyos at meron tayong pagbabago kung hindi tayo susunod sa pinag-uutos sa atin ng Diyos. Amen po ba? Yung mga nakahalong karamihang binabanggit dito ay tumutukoy sa mga taong gustong makihalubilo sa mga tao ng Israel, yung Moabita at Ammonita, ngunit hindi gumagawa ng buong pangako, hindi sumusunod at yumayakap sa tipan nila sa Diyos. Ito yung talagang totoong dahilan. Kasi nandun sila, hindi para sumamba, hindi para sumunod sa tipan ng Diyos. Kasi, bakit nandun ang Israel para sumamba sa Diyos? Kasi nandun ang Israel sa templo, kasi gusto nilang sundin yung tipan nila sa Diyos. Bakit naroon ng Moabita at Ammonita? Para, wala lang. Siguro para, tingnan natin kung ano ginagawa ng mga to. Makiusi. Naintindihan niyo po ba? Nandun ang bansang Israel sa templo para sila ay sumunod at yumakap sa tipan ng Diyos. Ibig ko sabihin, marami sa kanila nakikisama, nakikisawsaw lang, nakikipag-fellowship lang. Pero, ayaw namang sumunod ng buo o ayaw gumawa at makipagkasundo sa Diyos. Pwede ba yon? Sumasamba ka sa Diyos pero ayaw mo sumunod? Kayo magsabi. Gusto mong sumamba sa Diyos pero ayaw mong iwan yung kasalanan mo. Pwede? Gusto mong magpuri sa Diyos, mag-hallelujah, hallelujah ka, pero yung kasalanan mo ayaw mong iwanan? Matutuwa sa iyo ang Diyos? Hindi. Alam niyo po, ang tunay na pagsamba, gaya ko nga sinasabi ko sa inyo kanina, ay hahantong at magbubunga ng pagsunod sa Diyos. Kung yung pagsamba natin ginagawa sa araw na ito ay hindi rin nahahantong sa pagsunod sa Diyos,
baliwala yung pagsambang ginagawa natin. Kasi ang gusto ng Diyos na tuloy na pagsamba ay hahantong sa pagsunod natin sa kanyang kalooban. Baliwala ang ginagawa nating lahat dito kung tayo ay nagsasayang lang ng oras at sa bandang huli, hindi ka rin susunod. Naintindihan po ba? Kaya tayo gustong sumamba, kaya tayo gusto nating makinig ng salita niya, kaya natin gustong umatin ng church. Para ang ending nung sumunod ka sa Diyos, hindi para ikaw ay malibang, hindi para magsayang ng oras sa simbahan. Gusto niya na kaya ka sasamba sa Diyos, susunod ka. Hindi ka kagaya ng parang Moabita na nandoon lang, baliwala lang. Ayaw mo, amen po ba? Ayaw mo naman baguhin ang buhay mo, pwede ba yon? Oo, pwede. Pero sinong dinadaya mo? Pwede ka namang sumamba na hindi ka susunod sa Diyos. Pero sinong dinaya mo? Sarili mo. At the end of the day, harap tayo sa Panginoon at ipagsusulit natin yun sa Kanya. Kahit sa panahon natin ngayon, maaari bang ang isang tao ay... Kasi maraming mga tao, merong mabuting kalooban. In fact, may mga hindi nga Kristiyano, mas mabait pa kaysa sa mga Kristiyanong may tuturing, mas mapagbigay pa, mas maalalahanin pa. Pero, alam nyo po, gaya ni Ruth, na sa umpisa bahagi siya ng, sabi nga rito, magkakahalong karamihan. Kasi si Ruth, itinuring na magkakahalong karamihan kasi siya ay isang Moabita. Dahil hindi pa niya natatanggap ang tipan at kaligtasan ng Diyos kay Jesus. Pwede ba nga isang tao na wala pang pakikipagtipan sa Diyos ay pwedeng sumama sa pananambahan sa Diyos? Pwede. Pero, hindi niya matatanggap ang tunay na kaligtasan unless na iwanan niya, talikdan niya yung kanyang kasalanan at yakapin niya at tanggapin ang ating Panginoong Sus bilang Panginoon at tagapagligtas niya. Kung nandyan siya, kung nandyan lang siya at hindi niya pag ginagawa yun, magagalit lang ang Diyos sa kanya, pati dun sa kasama niyang sumasamba. Kasi kung nandyan ka lang sa church at wala kang planong tanggapin at sumunod sa Panginoon, useless yung ginagawa mo. Kasi dapat kung nandiyan ka, unawain mo na yung kinakailangan mong gawin, na dapat kilalanin mo ang Panginoon bilang Diyos at sarili mong tagapagligtas, gaya ni Ruth. Amen po ba? Amen. So, dapat sumunod ka ng buong puso sa pinag-uutos sa kanila ng Diyos. So, siguro dito ko muna tatapos kasi itong verse nabasa niyo po yung istorya, nanggigigil dito. Habang binabasa ko, nanggigigil ako doon sa istorya kasi yung kalaban ni Nehemiah, si Tobias, yung pala sa atin, nandun sa templo. Imagine mo, nung nagbalik si Nehemiah doon sa hari, kasi may time frame lang siya para bumalik doon sa... Actually, naparami kong notes dito na marami rin akong ginawang lobby ng Diyos na sa next topic natin, maitalakay natin kasi mapakarami tayong matututunan dito sa next topic natin. Kasi, pagbalik ni Nehemiah doon sa Jerusalem, nakita niya si Tobias na doon sa templo. Bakit siya nandun sa templo samantalang kalaban niyang mortal yun yung nagpakala sa kanya? Tapos, talagang habang ilang araw ko pinag-aaralan doon, na-amaze ako doon sa kwento at marami akong natutunan doon lesson. Bakit nangyari yun? Kasi sabi ko nga rito sa tanong ko, sa next na pag-aaralan natin, paano inayos ni Nehemiah yung bagay na yun? Kasi pagdating niya doon sa Jerusalem, kung paanong nangako yung mga Israelita na susunod doon sa pagsamba sa Diyos, bago siya umalis, pagbalik niya, naputo lahat ng yun, yung mga saserdote, yung mga nando sa templo, nagsiuwian. At tapos ang pumalit doon sa templo si Tobias. So naputol yung pananambahan sa Diyos. Tapos, anong ginawa ng mga leaders na naiiwan niya doon? Siyempre, nag-iwan siya ng mga pinuno doon. Anong ginawa ng mga pinunong iniwanan niya? Bakit ganun ang nangyari? Pagbalik niya, lumala yung sitwasyon. So, loobin ng Lord, sa susunod nating pag-aaralan, sisikapin nating makapulutan ng aral yung ganung pagkakataon. Paano natin dito may-apply sa ating buhay? So, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Nawa, yung maikli po namin pinag-aralan sa Nehemiah chapter 13 verse 1 to 3 na yung aming pong buhay, sa aming pong pagsikap na kayo po ay sambahin namin, papurihan sa aming buhay. Nawa, magkaroon kami ng realization na tunay naming maintindihan ang dahilan kung bakit kami sumasamba, bakit kami nagpe-fellowship, bakit kami nagsisimba, ay upang kayo po ay maparangalan, mapapurihan sa aming buhay at hindi niyo po tinutulutan ang sinuman na merong pagkakasala na lumapit sa iyo, Panginoon, dahil
ayaw mo ng ganitong mga kasalanan, Panginoon. Nawa, sa aming pagsamba, humantong ito sa aming pagsunod sa iyong kalooban, talikdan namin ang mga kasalanan namin, at kami po ay mamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, humingi ng wisdom, Panginoon, sa mga salita niyo na aming napakinggan. Nawa, kayo po